Kulba. Pero anyway, good morning, GCM family, and have a blessed Sunday to each one of us. I am Dave Corvera, a 144 leader of Pastor Charlie and Pastor Eunice, and a primary leader of Pastor Julius Lumbre under Dwellers Network. Since bata pa ko, daghan kog na experience, nakalisod, na hinungdan nawala akong identity. Nabuhin ko sa point na na-depress. Murag wala na ko'y reason mabuhi. Tungod ana, nidagan ko sa mga vices. Inom, sigarilyo, diskuhay, barkada nga walay klaro. Abi na ako, makatabang siya para malingaw ko. Pero temporary ra di ay. Human ana, mubalik ra gihapon ang kasakit. Usahay mas grabe pa. Nisulod sab ko og wrong relationship. At that time, abi na ako mauna gyud to ang love nga akong gipangita. Abi na ako dira ako makakita og identity. Pero bisag na ako'y kauban, deep inside, empty gihapon ko. Empty diri. Sige og pangita og something nga makahatag og satisfaction. Pero dili di ay enough. Dili gyud di ay enough ang kalibutan. Usahay mangutana ko sa akong kaugalingon. Kinsa man gyud ko? Lost gyud kaayo ko. Bisag ing anak ko, wala ko pasagdi sa Ginoo. Hinay-hinay, gidrawing ko niya, padulong sa iya. Hangtod na, niabot ang time nga nakaapil ko og encounter. And grabe, dito gyud na ako na feel nga naagyoy kabag-uhan ug naotro na gyud ang tanan. Amen. Namit na ako si Ma'am Mayan Quarteros. Ma'am Mayan, thank you kayo sa imong life. Ug siya ang gigamit ni Lord para i-invite ko sa church. Dito na ako na-introduce sa akong Dwellers Network. Pinakakusgan nga network. Og dito, naay mga tao nga naga-pray para na ako. Nga wala ko nila gi-judge. Dako kaayo kog pasalamat kang Pastor Jules o kang Pastora Giselle. And also sa team. Kay sila gyud ang gigamit ni Lord para matabangan ko nga mailhan siya. Amen. Sa encounter, murag giatubang nako ang tanan. Akong kasakit, akong mga sala, akong identity, pero instead nga i-condemn ko ni Lord, gi-embrace ko niya. I feel His presence. Makarelate ko kang Saul sa Acts 9, kay murag blind gud ko sa una, pero didto gi-open ni Lord akong mga mata. Nakarealize ko nga naa di ay mas dako nga purpose ang akong life. Dito na ako nga sabtan ang verse gikan sa Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Karon, dili gihapon perfect akong life. Na-struggles gihapon pero lahi na gyud. Karon na ako'y peace nga dili na ako ma-explain. Na ako'y purpose ug labaw sa tanan na ako'y relasyon kang Lord. Nga tinuod. Pareha sa prodigal son, nibalik ko sa amahan ug imbis nga silutan ko, gi-welcome ko niya with love. Grabe gyud ko ka-bless nga nakaapil ko encounter. Kay dito gyud nagsugod ang akong transformation. From being suicidal to having hope. From being lost to being found. And from being broken to being restored. Amen. Dili ko define sa akong trauma. Dili na ko define sa akong mistakes. Dili na ko define sa akong past. Ang akong identity karon na akang Christ. Ug ang akong story, dili pa human.
The best part is yet to come. Giingnan ko sa kalibutan nga wala ko'y value. Pero giingnan ko sa Ginoo nga worth dying for ko. Giingnan ko sa akong pain nga wala na'y hope. Pero giingnan ko sa Ginoo nga naapay future. O kung na ako'y rason nga mo give up, mas daghang yung rason si Lord para dili ko niya biyaan. Kung naaman diri nga pariha nako sa una, kapoy na, broken, o gusto na mo give up, ayaw. Kay kung ako nga nakaabot sa point na gusto na undangon ang tanan, girescue gihapon ko sa Ginoo. Ikaw pa kaha? Wala pa nahuman ang Ginoo sa imong story. Kung unsa nadungog niya ang imong hilak, ug wala kaniya pasagdi. Ug sama sa gibuhat niya sa ako buhaton pud niya sa imuha. So please stay because your life still has a purpose. I almost ended my life, but God rewrote my story. O kung gibuhat niya sa ako kaya pud niya buhaton sa imo. Today, I can honestly say that God is leading me into a new season of my life. I officially started my journey with Conquest sa Bansa National High School. And I'm truly grateful to now be part of Simbarkada. Looking back, I never imagined that God would place me in a community where I could freely grow, learn, be encouraged, and experience His love in a deeper way. This journey is not about becoming perfect overnight. It's about choosing Jesus every single day, allowing Him to change my heart, renew my mind, and teach me to live according to His will. I know there will be challenges along the way, but I'm thankful because I don't have to walk alone anymore. God has surrounded me with people who will pray with me, encourage me, correct me in love. This is only the beginning. I know God is still writing my story, and I choose to trust Him every step of the way. May my life continue to reflect His goodness, His grace, and encourage me, correct me with love. Igon pa sa Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. To God be all the glory, always. Thank you. Amen.